Halina't makiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan dito sa Healing Mass sa Veritas. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumairin. Mga kapatid, sa atin pong paggunita sa dakilang Ama ni Jesus dito sa lupa, si San Jose Manggagawa, tayo po ngayon ay mapuno ng kagalakan at pasasalamat sa Diyos. Gayon din upang tayo ay maging karapat-dapat, aminin po muna natin ang ating mga pagkukulang at kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang may gawa sa tanang umiiral at ang nagtakda sa batas ng paggawa para sa sangkatauhan. Ipagkaloob mo pakundangan sa pagkauliran at pagdalangin ni San Jose na maganap namin ang mga gawaing iyong iniatas at makamta namin ang gantimpala ng iyong ipinangako. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, higit sa lahat, mag-ibigan kayo pagkat ito ang buklod ng ganap ng pagkakaisa. At paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. At anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus, at sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng magaan sa kalooban, na waring hindi sa tao kayo naglilingkod, kundi sa Panginoon. Alam naman ninyong gagantimpalaan kayo ng Panginoon. Tatanggapin ninyo ang inilaan niya sa kanyang mga anak, sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalalang. Hindi mo pa nililikha itong buong daigdigan. Ikaw noon ay Diyos, pagkat ika'y walang hanggan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Iyong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok. Sa lupa ay nagbabalik kapag iyong inyutos. Ang 1,000 mga taon ay para bang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang. Isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Yamang itong buhay nami, maikli lang sa panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan pa ba poon titiisin yaring lagay nitong iyong mga lingkod sa gitna ng kahirapan? Masaya tayo
umagay ipadama iyaong wagas mong pag-ibig, at sa buong buhay nami may galak ang aming awit. Ipakita sa lingkod mo ang dakila mong gawain, at sa sunod naming lahi ipadama ay gayon din. Masaya tayong papasok sa tahanan ng buong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng buong Diyos. Manunubos naming mahal, salamat sa iyong patnubay at paglingap araw-araw. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina? At sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito? At ayaw nilang kilanlin siya. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maligayang kapistahan po ni San Jose Manggagawa. Ang atin pong pagtitipon ay isang napakahalagang
pagsasama-sama ng mga mananampalataya at ng mga nagmamalasakit. Hindi lamang po ngayon pagpapasalamat sa Diyos dahil kay San Jose Manggagawa, ngayon din po ay pagkakataon upang ating tuklasin muli ang kabanalan, ang dangal ng paggawa, at gayon din ang dangal at kabanalan ng manggagawa. Minsan po, nakakalungkot na marinig, ano na ba ang nangyari sa gawa, paggawa? Ang mundo ng paggawa naging masyado ng sugatan. Yung iba naman umiiwas na sa paggawa. Mas gusto laging piyesta opisyal. Ayaw namang gumawa. Yung iba gumagawa, pero hindi naman yata ang dapat gawin. Parang yung mundo ng paggawa na dapat ay banal at marangal, nahaluan na ng kung ano-ano. Mga estudyante, ang inyong gawain ay pag-aaral, hindi yung mag-text ng mag-text. Gawin mo muna yung dapat mong gawin. Yung iba ho, kapag malapit ng exam, lalapit, pabibindisyonan ang papel at ballpen. Sabi ko, bakit? May exam po kami mamaya. Tinatanong ko, nag-aral ka ba kagabi? Ang sagot, hindi nag-aral. Nako, hindi mag-aaral, pero gusto pumasa, may honor pa. Gusto yung kaluwalhatian, ayaw naman gumawa. Nakakalungkot naman yung iba masigasig sa gawa, pero bakit ang kanilang buhay parang ganoon at ganon pa rin? Ang mga pagsisikap na marangal parang hindi namumunga. Kaya maganda po sa loob ng misa at sa kapistahan ni San Jose Manggagawa, ating muling matingnan sa perspektibo ng pananampalataya, saan nag-uugat ang dangal at ang sabi ko pa nga, kabanalan ng paggawa at ng manggagawa. Ang unang manggagawa ay ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Ang ating Diyos hindi sitting pretty. Ang Diyos natin gumagawa, nagbibigay buhay. Langit, lupa, araw, buwan, bituin, halaman, puno, bundok, karagatan, isda, baka, kambing, at higit sa lahat, ang pinakadakila niyang gawa, ang tao, kanyang kawangis. Dakila ang paggawa dahil ang Diyos sa kanyang pag-ibig, sa kanyang kalayaan, sa nag-uumapaw na kabutihan, paano ipinakita ito? Sa paggawa. At nakita niya ang lahat ng kanyang ginawa. Sabi sa aklat ng Henesis, lahat ng ito ay mabuti. Ang paggawa at ang pagsilang ng buhay at kabutihan magkaugnay. Gawa ng Diyos, buhay, kabutihan, magkakasama yan. At nang inilikha na ang tao, bahagi ng pagiging kawangis ng Diyos ay maging kamanggagawa ng Diyos. Bago pa dumating ang kasalanan, ang tao sa paraiso
ay binigyan na ng Diyos ng tungkulin na gumawa kasama ang Diyos. Linangin ang lupa. Linangin ang lahat ng bagay. Ang paggawa ay isa sa unang banal na misyon na ipinagkaloob ng Diyos sa tao na kanyang kawangis. Ang paggawa ay hindi parusa. Ang paggawa ay hindi pabigat. Ayon sa plano ng Diyos na manlilikha, ang paggawa ay pakikibahagi ng tao sa kanyang mapanglikha na gawa sa mundo. Diyan natin na ipapakita at nalilinang ang pagiging kawangis ng Diyos. Kaya nga lang pumasok ang kasalanan, ang pagsuway sa kalooban ng Diyos, kung kaya pati ang gawa ng Diyos ay nasira at ang tao nagsimula ng gumawa ng taliwas sa buhay, taliwas sa kabutihan. Kaya ang mundo ng paggawa ay kailangang iligtas. At nang dumating ang takdang panahon, ang anak ng Diyos ay nagkatawang tao. Naging bahagi ng isang pamilya na ang ama ay manggagawa, karpintero, si San Jose. At sa ebanghelyong narinig natin, isa sa titulo ni Jesus ay anak ng karpentero. Malimit nakakalimutan yan. Ang naiiwan ng mga titulo ni Jesus, anak ng tao, anak ng Diyos, lahat pa. Totoo yun. Pero ang isang titulo na kilala kay Jesus ay anak ng karpintero. Anak ng manggagawa. Ang anak ng Diyos lumaki sa mundo ng mga manggagawa. At ayon nga sa tradisyon, lalo na ng panahon na yun, tinuturo ng magulang sa anak ang kanyang gawa. At ang mga tinawag ni Jesus na mga unang mga alagad niya, marami, batbat, bihasa, sa gawa, mangingisda, tax collector, mga tao na galing sa iba't ibang uri at larangan ng paggawa, upang sila ngayon ay mapasama na sa pinakadakila niyang gawain na itatag ang paghahari ng Diyos. Yan ang gawain ni Jesus. Itatag ang kaharian na ayon kay San Pablo, ang paghahari ng Diyos ay hindi lamang pagkain, inumin, kundi katuwiran, katarungan, kapayapaan, at pagpapatatag ng bawat isa. Yan ang trabaho gawa ni Jesus. At yan ay dapat makapasok sa lahat ng larangan ng paggawa. Ang pagbubuo at pagtataguyod, pagtatayo ng kaharian ng Diyos dapat makapasok sa lahat ng larangan ng paggawa. Kaya kapag nagtatanong ang mga tao, bakit ang pananampalataya, bakit ang simbahan ay pumapapel sa mundo ng paggawa? Iyan ang sagot. Dahil ang Diyos ang unang manggagawa, ang anak ng Diyos naging bahagi ng pamilya ng manggagawa,
ang kanyang gawa ay itatag ang paghahari ng Diyos. Kung kaya't ang paghahari ng Diyos, ang fundamental na gawa, at ayon sa paghahari ng Diyos, bawat larangan ng paggawa ay sasalaminin, susuriin, at harinawa, bawat larangan ng paggawa maging karanasan ng paghahari ng Diyos. Ang pakikilahok ng simbahan at ng pananampalataya ay hindi lamang pakikialam. Ito po ay bahagi ng misyon na itatag at gawin ang gawain ni Kristo, ang paghahari ng Diyos. Kaya, sa ating pong iba't ibang uri ng paggawa, kung susundan natin ang sinabi ni San Pablo, gagawin lahat sa ngalan ni Jesus. Gagawin lahat para itaguyod ang paghahari ni Jesus. Factory worker ka, tignan mo nga kung ang factory ay karanasan ng paghahari ng Diyos. Driver ka, tignan mo nga kung ang mundo ng mga driver ay karanasan ng paghahari ng Diyos. Ikaw ba ay nasa opisina? Doon ba sa opisina ay karanasan ng paghahari ng Diyos? Sa palengke ka, doon ba sa palengke karanasan ng paghahari ng Diyos? Minsan po namalengke ako. Pumunta ako sa nagtitinda ng mga gulay. Hindi naman yata ako kilala. May mga tumpok-tumpok na mga gulay. Tinanong ko, magkano po ito? Maaga pa ho ito, alas 7 ng umaga. Sabi sa akin, 7 pesos. Nasimangutan na ako ang aga-aga. Nakakaawa siguro yung nagtitinda. Madaling araw pa, bumiyahe na, alam nyo na, no? Para maintindihan mo kung bakit mainit ang ulo. Sabi ko, kaharian ng Diyos, paligayahin ko kaya siya. Sabi ko, o sige, bibili ako isang tumpok, bibigyan kita 10 pesos. Ba? Sabi sa akin, niloloko mo ba ako? Hindi siya makapaniwala na ang mundo ng tinda ay papasukan ng paghahari ng Diyos. Bakit? Kasi sa pagtitinda, wala namang nag-iisip sa kapakanan ng kapwa. Ang iniisip ng nagtitinda, tutubuin ko. Ang iniisip ng bibili, matitipid ko. Kaya away sila, paratan, taasan. Iyon, nagsikap ako paghahari ng Diyos. Pagod ka, dagdagan ko ang bayad. Hindi siya makapaniwala. Nasanay na ang mundong yan, labanan lang. Sariling interes lang. Kaya parang ang kawang gawa sa mundong yan, kalokohan. Nakakalungkot. Nakakalungkot. Gumawa tayo para ang paghahari ng Diyos maranasan sa lahat ng larangan ng paggawa. Para naman alas 7 ng umaga ay hindi na agad aburido ang isang gumagawa ng kabutihan para tayong lahat ay makakain at ang kanyang pamilya ay maitaguyod. Batid po ng simbahan na ang mundo ng paggawa sa panahon ngayon ay napakaraming pagbabagong nangyayari. Kung babasahin nga po ang social teachings of the church sa ngayon, kitang-kita po doon na alam ng simbahan ang mga bagong mga pangyayari na napakasalimuot. Parang ang hirap-hirap unawain na para bagang napakakomplikado.
na minsan dahil bago at komplikado, parang ang hirap magagap, pero kailangan tingnan. At bilang pagwawakas po, sa mata ng pananampalataya, ilang mungkahi para sa lahat na may magandang loob, lalo na po ang mga manggagawa, sa pagharap natin dito sa napaka-fluid, ang tawag nga nila flexible, pero napaka-fluid na mundo ng gawa na parang wala ka nang mapanghawakan at umuuwi sa parang insecurity, instability, hindi lamang ng manggagawa, kundi pati ng pamilya, pati ng kinabukasan, at sasabihin din po ng mga business people, instability rin sa kanila. Ano man po ang magiging direksyon, ito po ang mungkahi. Una, sa pag-evaluate ng mga trends na nangyayari sa mundo ng paggawa, huwag kalilimutan na hindi tubo, profit, ang pinaka-unang norm o kriteriyon. Ang una pa rin lagi ay ang dangal ng tao na nilikha, nakawangis ng Diyos, at binigyan ng Diyos ng banal na misyon para makibahagi sa kanyang paggawa. The primacy of the human person over capital and profit. Yan po ang una. Ikalawang paalaala. Ngayon po, iba't iba na ang classification ng mga manggagawa, lalo na po sa mundo ng mga factories, pati sa mga opisina. At mukhang magtutuloy pa yan, yung mga iba't ibang classification. Pero, itong ikalawa pong mungkahi, ano pa man ang classification ng manggagawa, yan ay tao at may karapatan. Hindi nababawasan ang karapatan ng isang manggagawa kapag nag-iba na ang kanyang classification. Minsan po, nagagamit sa maling pamamaraan itong mga reclassification of employees upang ang kanilang mga rights at kanilang stability ay masira. Hindi po. Manggagawa yan. Iba man ang kanilang classification, ang kanilang dangal at karapatan ay hindi mababago. Ikatlo pong mungkahi, sana po ang lahat ng mayroong papel na ginagampanan sa mundo ng paggawa, ang mga manggagawa, ang mga iba't ibang mga asosasyon ng manggagawa, ang mga asosasyon, organisasyon na nagtataguyod ng karapatan at dangal ng manggagawa, ang NGOs, faith groups, ang mga ahensya ng gobyerno, ang mga nasa business. Sana po tayo ay magsama-sama at sa isang bukas at isang marangal na paghahanap sa common good at sa dangal ng tao at ikabubuti ng ating bansa, tayo po ay makahanap ng mga tamang landasin patungo sa napakahirap na labor question. Komunikasyon at sincere na paghahanap sa ikabubuti ng lahat, lalo na ng mga mabababa, ng mga dukha,
at mga nakakalimutan sa lipunan. Sama-sama tayong kumilos. At ikaapat po, dahil nga ngayon ay globalization, sana ang mga alalahanin at mga problema sa mundo ng labor ay maging concern ng mga international agencies and international groups. Kasi po, ako po ay humarap minsan sa isang dialogue. Akala ko pa naman magtatagal-tagal yung dialogue. Sabi lang po sa akin nung kadialog ko, Bishop, ang dami namang hinihingi ng simbahan para sa mga laborers. Simple lang ho yan Isasara namin ang factory nito at lilipat na lang ho kami sa ibang bansa na mas mura pa ang sweldo at walang masyadong ganyang demands. Di tiningnan ko yung mga kasama kong laborer. Sabi sa akin, Bishop, itigil mo na ang pagne-negotiate. Kahit na mababa ang sweldo namin, at least meron kaming trabaho. Hindi ako nakasalita. Hindi ko na alam ang gagawin ko, no? Sabi ko, kaya ka ako nandito para makiusap para sa inyo. Ngayon sila ang nakikiusap. Bishop, tumahimik ka na. Pero international lilipat lang kami ng bansa. Sige, kayo magdurusa dito. So sana po ma-elevate sa ganoon yung mga international groups. Mukhang hindi na uubra na dito lang local. Mukhang kailangan we have to elevate the concerns dito sa mass international level. Katulad po, yung huling kwento ko, sabi nung laborer, Bishop, tumahimik ka na. Tatahimik na po ako ngayon. Parang humaba na ng humaba ito. Pero ito lang po, paalaala, hindi po ito basta lamang extracurricular activity para po sa mananampalataya. Ito ay udyok ng ating pagkilala sa Diyos at pagkilala sa tao at pagkilala sa misyon ng paggawa na galing sa Diyos upang ang tao ay lumago at ang kalikasan, ang lipunan ay umunlad dahil sa marangal na paggawa at paglago ng tao. Bilang pagwawakas po, ibig kong ipaabot sa lahat po ng mga workers at laborers ngayong Labor Day. Siyempre, araw ito para tingnan ang mga issues. Pero, hindi lang issue po ang aking tinitignan ngayon. Tinitignan ko kayo. At ibig kong ipaabot sa inyo, maraming salamat sa lahat ng mga manggagawa. Kung wala kayo, wala ang ating lipunan, wala ang ating bansa. Kaya sa araw na ito, hindi lamang problema ang ibig kong marinig ninyo, kundi ang isang malalim, sincero na pagkilala sa inyo at pasasalamat. Hulog kayo ng langit, kamukha kayo ng Diyos. Maraming salamat sa lahat ng manggagawa.
Minamahal kong kapatid, lumuhog tayo sa Ama na pag-alabin ang ating mga puso sa pag-ibig, pananampalataya at pag-asa. Sa bawat panalangin ang atin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Dinadakila namin ang pagdaigdigang araw ng paggawa. Sa paggunita na makasaysayang paglaban ng mga manggagawa sa buong daigdig para sa dignidad at katarungan, ipagkaloob mo po sa amin ang puso, isip at kaloobang nagtataguyod ng adhikaing nagbibigay dangal sa mga manggagawa. Tugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Aming Diyos, nagpapasalamat po kami sa buhay ng mga manggagawa na sa gitna ng kanilang paghahanap buhay ay naglaan pa sila ng panahon at pagkatalaga upang maipatampok nila ang kanilang makatwirang karapatan. Mahigit 100 taon na ang nakakaraan nang ipinaglaban nila ang 8 oras na pagtatrabaho. Ito ay bunga ng kanilang pagkakaisa at paniniwala. Aming Diyos, bigyan mo po kami ng alaala upang magbigay ng inspirasyon sa amin na ipagpatuloy ang pagkatalaga para sa kabutihan ng madla. Tugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Aming Diyos, batid ninyo ang kalagayan ng mga manggagawa. Kaparis ng nakababatid ninyo noon sa mga Hebreo nang sila ay nasa lupain ng Ehipto. Batid mo po naming naririnig ninyo ang kanilang kahilingan para sa makabuluhang sahod at kahilingang itigil ang kontraktualisasyon. Ang ganitong naisin ay hindi lamang para sa kanilang mga sarili, ngunit para sa pamilyang kanilang binubuhay. Ipag-adya po ninyo na sana ay makamit ng mga manggagawa ang malaunang nilang kahilingan. Tugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Amin din pong idinudulog sa inyo ang kalagayan ng maraming manggagawang migranteng Pilipino sa buong daigdig, lalo na ang mga nasa mabababang kalagayan ng trabaho. Ipagkaloob po ninyo sa kanila ang kalusugan, katiwasayan at katatagan habang sila'y naghahanap buhay sa malayong lugar. Parapatin po ninyo na ang aming bayan ay makatamasa ng makabuluhang pagbabago, isang lipunan na masagana para sa lahat, isang bansa na hindi na kailangan maging alipin sa ibang bayan ang kanyang mga mamamayan. Tugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos ng kasaysayan at ng manggagawa, dalangin namin na ang araw na ito ay maging makabuluhan sa aming mga mananampalataya. Idulot mo na maging magtalaga kami ng aming lakas at sigla, tapang at pag-ibig upang maging kamanlalakbay kami ng mga manggagawa sa kanilang pag-asa at pakikibaka para sa isang buhay na marangal, may dignidad at may maaliwalas na kinabukasan. Tugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
Ama naming mapagkalinga, dinggin mo ang panalangin ng bayang nananalig sa iyo. Patatagin mo kami sa pananampalataya, pag-ibig at pag-asa. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang pinagmula ng tanang kagandahang loob. Tunghayan mo ang aming mga alay na inihahain ngayong si San Jose ay ginugunita namin. Para mo ng awang pagbigyan ang aming kahilingang kami naway itaguyod at tulungan ng mga handog na aming iniaalay. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong kinugunita si San Jose manggagawa, niloob mong magpakasal kay Mariang Birheng Mahal, si San Jose maaasahan sa pananagutan, upang may amang lumingap sa angkang kinabibilangan ng iyong anak. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, isinilang ni Maria ang anak mong minamahal, at para sa kanila, si San Jose naghanap buhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Luis Antonio na aming Arsobispo, ang kanyang mga katuwang na obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Sumunod po tayo sa turo sa utos at halimbawa ni Jesus. Lumapit tayo sa ating Diyos Ama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Sino man sa akin nananan, mananan din ako sa Kaniya. At kung siya'y mamunga ng masagana, siya sa amay nagbigay ng karangalan. Paanong mahal ako ng aking ama, sa inyo'y aking ibig nadarama. Sa pag-ibig ko, kayo sana ay manahan. At bilin ko na kayo ay magmahalan. Kayo'y aking kaibigan, inagos at dilim at kababaan. Kaibigan ay magkahanay ng sarili niyang buhay, walang hihigit sa yaring
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa banal na pakikinabang ay tumanggap nawang lubusan ng bungang walang maliw na kapayapaan sa pagtataglay namin ng katibayan ng iyong pag-ibig sa aming kalooban ayon sa halimbawa ni San Jose at sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo lang po. Maikling-maikli lang po ito. Isa sa pinakamahalagang binitiwang salita ng bagong Santo Papa ng Simbahang Katolika, si Pope Francis o Francisco sa atin sa Tagalog, ay yung kanyang sinabi na ang simbahan ay dapat mag-reach out at hindi dapat naghihintay lamang. Kaya yung inspired by these words of the new Pope, ang Church People Workers Solidarity, promotion of Church People's Rights, at saka ang Kilusang Mayo Uno, gayon din ang Quiapo Church, no? At ang National Clergy Discernment Group, inorganisa itong misang ito sa araw ng paggawa. Nagpapasalamat kami sa ating mahal na kardinal at sa akin mahal na obispo sa kanyang pagtanggap ng imbitasyon na pangunahan ang misang ito. Maraming salamat po, Cardinal Chito. You are really a great inspiration, not only to me but to the church. Pangalawa, siyempre, nagpapasalamat kami kay Monsignor Clemente sa kanyang pagpayag na itong napakagandang simbahan ng Quiapo na nasa gitna ng Maynila ay maidaos ang ganitong mga pagtitipon. Maraming salamat po, Monsignor, at sa komunidad po dito. Yung panghuli po, ito pong pakikisa ng taong simbahan, solidarity, ay tutuloy po natin sa labas. So inaanyayahan natin yung mga pare, mga madre, mga seminarista at religious at yung mga leader manggagawa na nasa ilalim ng Kilusang Mayo Uno para sa isang ecumenical solidarity lunch, no? Maikling lunch lang ito kasi sa pabrika dapat 15 minutes tapos na yung lunch, no? Dahil wala naman masyado kakainin at mabilis, kaya ganun din katagal yung seremonya sa labas. At pangungunahan po ito ng ating mga kapatid at leader simbahan sa Protestante, sa Aglipay, sa United Church of Christ, sa National Council of Churches. Tumayo lang po yung ating mga bisitang mga obispo at maraming salamat po sa inyong pagdalaw. So pagkatapos po ng misa, inaanyayahan natin ang lahat, lalo na yung mga religious, makisa sa tanghalian. Ang kardinal po ay hindi makakadalo sapagkat yun ang kamamatay lang ng kanyang tiyahin, nilibing kahapon, kapatid ng tatay niya, at yung mga kamag-anak na dumalo sa libing ay naghihintay ngayon sa isang lugar sa kanyang pagdating. So yun lang po. Maraming salamat po, Kardinal. Maraming salamat po, Father Joe Dizon. At pasalamatan ka po natin by name si Most Reverend Ruel Mariza po ng UCCP. Salamat po. At si Most Reverend Constante Claro po ng UCCP rin po. Maraming salamat po sa inyo. Magsitayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Purihin ang ngalan ng Panginoon, ngayon at magpakailanman. Ang tumutulong sa atin ay ang Panginoon na may gawa ng langit at lupa. Pagpalaing kayo na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.